Kapatid, samahan niyo ako sa pag-aalay sa ating Mundo Exhortation. O dakila naming Ama na makapangyarihan sa lahat, muli kami lumalapit na sa iyong harapan na nagpapakumbaba, Ama, na wala kaming alam, kami mahina, Panginoon Diyos, upang ikaw magbigay sa amin ng kalakasan. Hindi hadlang, Panginoon Diyos, ang mga pisikal na karamdaman upang kami maglingkod sa iyo, Ama, upang gamitin mo sa anumang mga bagay, Panginoon Diyos. Basta't ang mahalaga, Ama, ay may alay namin ng buong buo, isurrender ang aming mga sarili sa paggamit mo, Panginoon Diyos. Manguna ka, Ama, sa Mumunting Exhortation, wala kaming kaalaman, dahil sa iyo lamang lahat ng gagaling ng kaalaman, Panginoon Diyos. At patuloy na sa iyo lamang mauwi ang lahat ng papuri at pasasalamat namin, Ama. Maraming salamat. Patuloy na ikaw ang gumabay sa mga nalalabi pang oras, Panginoon Diyos. At patuloy namin ibinabalik sa iyo ang papuri, parangal, pinakamataas na pasasalamat sa tanging pangalan na ibinigay mo sa iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Kristo. Amen. Yes, God, buksan natin mga kapatid ang ating mga Biblia. Sa 2 Corinthians chapter 12 verse 9. 2 Corinthians chapter 12 verse 9. Praise God. Sabi sa 9, "And he said unto me, My grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness." Praise God. Tayo makakapuna mga kapatid. Praise God. Nung si Apostol Pablo, binigyan siya ng tinik sa laman. At may ikatlong beses siyang nanalangin upang tanggalin yung kanyang tinik sa laman. Praise God. Kung titignan natin yung phrase na for my strength is made perfect in weakness. Praise God. Yung title po na ating exhortation, base rin sa mensahe nating propeta, Perfect Strength by Perfect Weakness. Praise God. Kung ating titignan mga kapatid, napaka unfamiliar o napaka-odd yung title na ibinigay natin kapatid na propeta. Kung ating itong i-share dun sa mga matatas na kaunawaan sa theology mga kapatid, hindi sila maniniwala sa iyo na in the presence of weakness, merong strength. Kasi, kung titignan mo, meron siyang point, mga kapatid, na nasa weak condition ka, pero nandun yung kalakasan. Praise God. Pero ito sinabi ng Diyos, mga kapatid. Sabi niya kay Apostol Pablo, "For my strength is made perfect by weakness." Praise God. Kukunti lamang yung tunay na makakaunawa ng tunay na meaning nito, mga kapatid. Kaya napakapalad talaga natin. Praise God. Sabi nga, things are not scientifically proven are void sa labas. Tinitake nila to na walang bisa kapag hindi nila napatunayan ang isang bagay. Praise God. Because they are basing on the things that are exist. Praise God. But bilang sa ating mananampalataya, praise God, binibase natin yung ating pananampalataya dun sa mga things na hindi nag-exist. I mean, they're not physically existing, but they do exist as we know it. Praise God. Dahil naniniwala tayo na nag-exist ito, mga kapatid. Pinangahawakan natin. Praise God. Sabi nga, maraming tao, ano bang purpose ng isang tao? Bakit siya pumupunta sa church? Maraming purpose. Pwede yung yung show off lang, yung tinatawag nila, or acquaintances, mga kaibigan, mga kakilala. Praise God. Pero sa isang tunay na Kristiyano, maraming reason kung bakit tayo nandito. Pero one of the reasons kung bakit tayo nandito ay para makita natin kung ano yung kahinaan natin. Kung paano makikita natin yung ating kahinaan at may tatras natin yung ating tiwala doon sa isang malakas, doon sa nag-iisang malakas. Praise God. Hallelujah. Sabi nga sa Jeremiah 17:7, sabi niya, "Blessed is the man that trusted in the Lord, and whose hope
the Lord is. For he shall be as a tree planted by the waters, and that spreadeth out her roots by the river, and shall not see when heat cometh. Praise God. But her leaf shall be green, and shall not be careful in the year of drought, neither shall cease yielding from fruit. Praise God. Kung nandun pala tayo dun sa river, dun sa tubig na galing sa Diyos, hindi tayo magsasawang magbunga. Sabi niya, neither shall cease from yielding fruit. Sabi niya, hindi tayo magsasawang magbunga dahil nandun tayo. We are planted dun sa tubig na binigay ng ating Diyos. Praise God. They never care, mga kapatid. Hindi sila. They never care for what we care. Kung ano yung pinahalaga natin sa labas ng mundo, hindi nila pinahalaga ng mga bagay na ito. Praise God. Unless a man, sabi nga ng ating kapatid na propeta, unless a man be convinced na sa kanyang sarili ay wala siyang magagawa, hindi siya pwedeng gamitin ng Diyos, mga kapatid. Kailangan, hindi siya makakalapit sa Diyos, hindi siya makakahingi ng tawad, kung hindi siya kumbisido sa kanyang sarili na siya ay nagkamali, siya ay mahina, upang ang Diyos ang kumilos sa kanyang buhay. Praise God. Ngunit paano ko nga ba magkakaroon ng kalakasan kung ikaw naman ay mahina? Praise God. Kung sa sanlibutan, napaka-imposible ng mga bagay na ito, mga kapatid. Praise God. Kung yung mga matataas na kaunawaan sa pagdating sa theology, hindi kanila paniniwalaan because sila ay mga matatalinong tao. Sila ay mataas ang pinag-aralan pagdating sa mga salita ng Diyos, mga kapatid. Sabi nga ng kapatid na propeta, they can never be wrong for as long as they're holding this, sabi niya. Because ito yung kanilang primary strength. Doon sila kumukuha ng kalakasan nila. Dahil yung sa naunawaan nila, ito yung kanilang pinagmamayabang. Hindi nila kailangan ng yung help ng others is not an option para sa kanila. Dahil doon sa kanilang naunawaan, tumanim sa kanilang puso na sila ay magagaling mataas na tao. Praise God. Sabi ng ating kapatid na propeta, a man can never use by God unless he confess that he is weak and know nothing. Sabi ng ating kapatid na propeta, kaya dapat lagi nating isipin sa ating mga sarili na tayo ay mahina, tayo ay walang alam pagdating sa salita ng Diyos, upang ang Diyos lagi mapupuno sa atin. Praise God. Alam niyo mga kapatid, sabi ng ating kapatid na propeta, hinihintay lamang ng Diyos na nandun tayo sa posisyon na mahinang-mahina tayo. Praise God. Kung sa tingin natin, nasa ganun tayong posisyon na sobrang hina na natin, sa tingin pala ng Diyos, napakaganda ng posisyon natin, mga kapatid. In the eyes of God, in the sight of God, we are really in good shape. Praise God. Dahil doon sa ganung kalagayan, sa ganung kalagayan na tayo mahina, doon magbibigay na kalakasan ng ating Diyos. Kasi isunurrender natin yung ating sarili sa Kanya. Inamin natin na wala tayong alam. Ang Diyos ang magbibigay ng kaalaman. Praise God. Upang tayo ay gamitin. Sabi nga, sa panahon natin yung ganito ang mga preachers, mga kapatid. Gusto nilang tumayo sa pulpit para i-showcase yung kanilang mga nalalaman. Para i-showcase yung kanilang nalaman sa Bible school, sa lahat ng seminaries. Pero hindi natin kailangan yun, mga kapatid. Hindi natin kailangan ng Bible school. Hindi natin kailangan ng seminaries. Dahil ang pinaka nagtuturo sa atin ang banal na Espiritu. So hindi natin kailangan ng school, hindi natin kailangan ng seminaries para tayo matuto sa salita ng Diyos. Praise God. Alam niyo mga kapatid, itinayo ang mga Bible school seminaries para pag-aralan o alamin ang pagka-Diyos. Di ba mga kapatid? Pero ang nagiging kinalalabasan, yung faith nung isang pumasok sa seminaryo sa Bible school, inilalagak niya yung kanyang tiwala doon sa mismong institution na yun, hindi doon sa Diyos. Nalalayo ngayon yung pinaka-purpose kung bakit tinayo nila yung mga institution na yan, mga kapatid. Praise God. So hindi nila nakikita yon. Praise God. Doon sila nabulag. Sabi nga, it is good to be a great, sabi nga, but don't try to be great, sabi natin kapatid na propeta. Praise God. Dapat natin lagi isipin, sabi niya, why don't we try to think always how little we are, and we are insufficient, praise God, and what we need, and we need somebody to help us. Ganun dapat laging attitude niya isang Kristiyano, mga kapatid. Ilagak natin yung ating tiwala dun sa isang Diyos na
na hindi nagkakamali, mga kapatid. Praise God. Sabi nga, God cannot fail. That is the thing that He cannot do, to fail. Amen. Praise God. Don't you want to be His somebody? Praise God. Amen. From nobody to God somebody. Mas maganda yun, mga kapatid, kaysa dun sa from nobody to this Bible school somebody. Ipinagmamalaki ka ng Bible school na to kasi marami kang award na nakuha. Pero sa tingin ng Diyos, walang kabuluhan yung lahat ng mga bagay na yun. Praise God. So, from nobody, from know nothing about those seminaries, Bible school, to God somebody. Praise God. That who really trusted the Lord and surrendered our lives to God. Praise God. Sabi nga, kapag nandun tayo sa ganung kalagayan, napakaganda pala sa paningin ng Diyos tayo. Na nandun tayo sa kalagayan na mahinang-mahina tayo. Praise God. Sabi nga ng ating kapatid na propeta, merong isang bagay ang isang Kristiyano o isang believer o isang preacher na kailangan gawin o kailangan may master para siya ay tuluyang mapasailalim sa presensya ng Diyos o para siya ay laging gamitin ng Diyos. Praise God. Sabi niya, we should master, sabi ng ating kapatid na propeta, we should master the thought of human ability. Sabi ng ating kapatid. Parang ang lalim ng mga kapatid nung sinabi niya, mastering the thought of human ability. Ano ba yung ibig sabihin nun? Praise God. Sabi niya, a man that is intellectually capable, educated, and smart always think that they cannot do anything, they can do anything without the help of others. Na hindi nila kailangan yung tulong na iba dahil sila magaling, sila ay matalino, na pag-aralan na nila yung mga bagay. Very sufficient sila sa lahat ng bagay. Kumbaga, very resourceful sila, mga kapatid. Hindi, yung bagay na yon, sabi natin kapatid na propeta, yun yung dapat nating i-master, yung the thought of human ability na wag natin i-apply sa ating buhay. Pagdating sa salita ng Diyos, mga kapatid. It's fine, because yung intellect natin, pagdating sa trabaho, nagagamit natin. Pero pagdating sa Diyos, sabi niya ating kapatid na propeta, leave it behind, wag mong dadalhin yan, sabi ng ating kapatid na propeta. Dahil makakahadlang yung bagay na yan para kumilos yung Diyos sa yung buhay. Praise God. Sabi niya, kailangan na may surrender yung ating buong katawan, buong spirito, buong kaluluwa, ang ating mga pag-iisip at ang ating puso, higit sa lahat, mga kapatid. Lagi nating bantayan, praise God. Dahil sabi sa Proverbs 4:23, sabi niya, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Sabi ng Proverbs. Amen. Kailangan pala laging mabantayan yung ating mga puso dahil dito nang gagaling yung mga lumalabas sa ating bibig, lumalabas sa ating mga kaisipan, mga kapatid, kaya dapat lagi natin igat yung ating mga puso. Praise God. Nabanggit nga ni Brother Branham, yung mga Bible school daw, saka mga seminaries, mga hypnotist yung mga yan. Sila yung mga nag-hypnotize ng mga pumapasok sa kanila. Unknowingly, sabi nga ng ating kapatid na propeta, they don't realize na they started to build their confidence dun sa mga institution na yon. Imbes na i-build na yung confidence nila sa Diyos, they tend to seek those things first before God. Kapag meron silang hindi naintindihan o hindi naunawaan, dun sila pupunta, dun sila kukonsulta. Pero hindi ganun ang pamamaraan ng Diyos, mga kapatid. Kumonsulta ka sa Diyos. Magpakumbaba ka na wala kang alam. Magpakumbaba ka na hindi mo kaya yung mga bagay na to kung wala ang tulong ng ating Diyos, mga kapatid. Sabi niya, dapat ang mga Kristiyano ngayon, sabi niya, yung old-fashioned way of serving God, kagaya nung ginawa ng mga apostol, yung dapat ang maibalik, sabi ng ating propeta. Praise God. Yung carnal intelligence, sabi niya, is really deceiving, sabi ng ating kapatid na propeta. Sa panahon natin ngayon, mga kapatid, sabi nga, yung knowledge, sabi niya, tumataas ng tumataas. Nag-i-increase na nag-i-increase. Praise God. Pero hindi imposible para sa mga theologians na ito, mga kapatid, na magbago. Kung isusurrender lang nila yung kanilang sarili sa Diyos, ibaba nila lahat ng kanilang nauunawaan, tanggalin nila lahat ng mga natutunan nila, kagaya ni Apostol Pablo, kagaya ni Moses, sila ay mga magagaling na tao, mga kapatid, kung titingnan natin yung kanilang mga background. Pero ang ginawa ng Diyos, in-emptied muna silang dalawa. Lahat sa mga kapatid natin, mga ginamit ng Diyos, tinanggal lahat ng kanilang nalalaman.
para magkaroon ng space ngayon yung Diyos. Para lagyan ka. Praise God. Gusto kong basahin yung sinabi ng ating kapatid na propeta. Sabi niya, I've often said the greatest enemy I got is William Branham. He's the one that gets in God's way. He's the one that gets lazy. He's the one that gets to a place sometimes where he thinks he can do something about it. And when he does, that shows God's right of the picture. Praise God. Yung ating palang mga sarili, kapag iniisip natin na kaya natin yung mga gantong bagay, hindi natin kailangan ng Diyos, yun yung nagiging hadlang, mga kapatid. Yung sarili pala natin mismo, yung ating kapatid na mismo na propeta na nagsabi, yung kanyang sarili, yung nakakahadlang, kung minsan, dahil hindi kung bakit hindi nakakakilos ang Diyos. Praise God. Sa ating mananampalataya, yung ating mga sarili, ito mismo nakakahadlang. Praise God. Kung di mo tatalikuran yung sarili, walang mangyayari sa atin, mga kapatid. Kasi nga, magsimula nung tayo ay nabautismuhan, kasama natin ang Panginoong Yesus. We live not for ourselves, but for Christ, mga kapatid. Lagi natin yung isipin. Praise God. Sabi ng ating mga, lagi niyang dito sa message na to, lagi niyang ipinapoint o pinagdidiinan yung mga pastors, preachers. Sabi niya, your pastor or preacher thinks that he can preach, God can never use him. God can never ever use him. Praise God. Naalala niyo ba si David, mga kapatid? Nung exhortation last week, kung paano siya ay gustong suotan ng baluti para sa pagkikitigma, yung armor. Praise God. Ano sabi ni David? Remove these things out of me. Sabi ni David. Hindi ko kailangan to. Praise God. Yun din, mga kapatid, na nagiging sanggalang ng mga pastors, preachers, evangelists, yung kanilang nalalaman yung nagiging baluti nila. Yun yung nagiging shield nila. Praise God. So kung hindi nila tatanggalin yon, hindi makakapapasok ang Diyos sa kanila. Dahil to sa kanilang mga pinangahawakan na yon, mga kapatid. Praise God. Turn loose of those things. Get weak in front of God. Sabi na ating kapatid na propeta. Praise God. Sabi nga niya, take off Saul's armor on you. Sabi niya, doon sa mga preachers o sa mga evangelists, sabi niya, tanggalin mo yung armor ni Saul sa'yo. Sabi niya, praise God. Sabi niya, tanggalin mo yung armor ni Saul sa'yo para makakilos ang Diyos sa'yo. Praise God. Hallelujah. Sabi niya, in the last day, sabi niya, yung humble will be exalted, and yung proud will be humbled. Praise God. Mas gusto na natin na sa panahon ngayon, tayo yung humble na i-exalt ng Diyos. Amen. At hindi yung mga proud na kung sino man na i-humble down sila ng Diyos. Praise God. Sabi niya, God's strength becomes perfect when we become weaker. So, what we have to do is to humble ourselves always to God. Praise God. Our five senses, sabi nga, they are fine because we need them to contact the outside world. But if one of these senses gets in the way of God, sabi niya, tanggalin mo ito, mga kapatid. Praise God. Pinapayo din sa Matthew, no? Sabi niya sa Matthew 18, kung sisimula mo sa 8, sabi niya, wherefore, if thy hand or thy foot offended thee, cut them off. Putulin mo, sabi niya. O kung yung mata mo at nakakadlang sa'yo sa pagpananampalataya, pluck it out, sabi niya. Tanggalin mo. Mabuti pang pumasok ka doon sa kaharian ng Diyos na may isang mata o putol ang kamay, kaysa mapunta ka sa impyerno at ibubulit ka doon magpakailanman. Praise God. Praise God. Napaka-konti lamang yung binigay na exhortation, mga kapatid. May gusto lang akong point out, mga kapatid. Ang sabi ng ating propeta, sabi niya, maraming tao ngayon naghahanap ng revival, sabi ng ating kapatid na propeta. Sabi niya, pero hindi na natin kailangan ng revival. Sabi niya, dahil yung revival, para lang yun sa mga namatay. Para lang yun sa mga patay. Sabi niya, kaya nga revive, para ibalik yung buhay. Sabi ng ating kapatid na propeta, sa tunay na mananampalataya, hindi niya na kailangan ng revival. Dahil nabuhay na siya kasama ng ating Panginoong Jesus. Praise God. So sa panahon natin ngayon, hindi natin kailangan ng revival, mga kapatid. Doon lamang yun sa mga patay. Dahil sa panahon natin ngayon, ito na yung panahon ng rapture. Buhay tayong aagawin ng Diyos, mga kapatid.
Praise God. At sa pagtatapos mga kapatid, gusto kong ituloy yung sinabi ng ating kapatid na si Apostol Pablo. Sabi niya, most gladly therefore I will rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Sabi niya, mas gugustuhin ko nang nandito ako sa ganitong kalagayan, nandito ako sa ganitong kahinaan ng kalagayan. Praise God. Upang mag-glorify yung Diyos, sabi niya. Kaysa nandun ako sa aking point ng kalakasan na hindi naman nag-glorify ang Diyos. Praise God. At maraming salamat sa Diyos mga kapatid. Yun lamang ibinigay niya. At nais ko magpatotoo mga kapatid. May nangyari sa aking trabaho nung last 2 weeks ago nung nandito pa si Sister Abby. Nagkaroon kami ng inventory yung araw na nakipagpalit ako kay Brother Ferdy na exhortation. Pagtapos ng inventory namin mga kapatid, ginather ko lahat ng data, i-upload ko sa database namin. For 4 years, from 2010 hanggang ngayon, na-master ko na kung paano ko ginagawa yung procedure. Paano ko ina-upload yung data, paano ko i-generate lahat ng reports. Sa pagmamadali ko mga kapatid, dahil sa palagay ako sa aking sarili, napindot ko yung delete button. Nabura lahat ng data. Praise God. Alam niyo mga kapatid, lumuto talaga ako sa Diyos. Hindi ko alam kung bakit nagawa ko yung bagay na yun. Yung buong araw na nag-invento kami, nasayang yun dahil na-delete ko yung data. Alam niyo yung ginawa ko mga kapatid? Nanalangin ako sa Diyos. Kasi hindi yung data kung saan nakasave yung mga in-import kong data, nasa map drive lang. So kapag na-delete yun, wala sang chance na pupunta sa recycle bin. So hindi mo siya pwede ma-retrieve. Kung nasa map drive lang siya sa server namin, gumagamit ako ng client kung saan ako i-upload yun. Kapag din na-delete ko yun, hindi rin mapupunta doon sa recycle bin ng server namin. Hindi rin mapupunta doon sa recycle bin ng PC na ginagamit ko. So wala na akong paraan paano ma-recover yung mga kapatid. Talagang lumong-lumo ako. I was really upset nung time na yun dahil buring mo halos maghapon kami nag-inventory tapos sa isang press lang ng button, nabura ko lahat ng mga data. Hindi ko alam, humingi talaga ako ng tawad sa Diyos kung mali man ako nagawa. Nung nag-usap nga kami ni Sister, hinayaan ko lang muna, nagpahinga lang muna ako. Nag-usap kami ni Sister Abby, sabi niya. Minsan kasi sabi niya, masyado tayo nagiging tiwala sa ating sarili. Na hindi na natin kailangan yung tulong ng iba, hindi natin kailangan yung tulong ng Diyos. Lalo na sa trabaho natin. Alam natin, for 4 years ginagawa ko to mga kapatid. Pero dito sa isang pagkakataon na to, nagkamali ako mga kapatid. Sabi niya, baka ipinuunawa lang sa'yo ng Diyos na kailangan mo talaga ng tulong. Hindi ka pwedeng manalig sa sarili mong kakayahan. Sabi niya sa akin. Namulat yung aking pag-iisip, praise God, dahil minsan nga nagiging palagay tayo dahil alam na natin yung ginagawa natin pagdating sa trabaho. Masyado na tayong pamilyar, relax. Dito nyo mga kapatid, kasi magkatabi yung sa may keyboard, magkatabi yung delete at saka yung enter eh. Pag ganun lang ako kasi minamadali ko yung keyboard na lang ginagamit ko. Hindi ko na malaman na press ko yung delete, nabura lahat ng data. Ang ginawa ko, nanalangin ako sa Diyos. Nag-try ako ng recovery, yung mga software. Alam mo naman yung mga software, kailangan may bayad na ngayon eh. Hindi pwedeng wala. Meron ako na-download, yung Diyos na rin nabigay sa akin doon. Lahat ng mga binabasa ko lalo sa Microsoft, tinanong ko rin si Eugene, no chance, sabi niya na ma-recover mo pa yun. Kasi walang paglalagay yung data walang paglalagay yung data na nabura mo. Kasi nasa map drive lang siya. So, ang tendency, ini-eliminate na talaga siya totally. May isa ako na-download na software, tinry ko lang. Inayaan ko siya mag-read. In-scan niya yung server namin. Alam niyo mga kapatid, nakita niya yung mga na-delete kong files. Halos lahat ng mga na-delete kong files, isa lang yung hindi ko na-recover. Nakuha niya lahat. Praise God, alam mo, ginawa talagang galak na galak ako. Sabi ko sa Diyos, maraming salamat Ama dahil sa'yo lahat ng galing ito, hindi ko alam ito. Sabi ko sa kanyang ganun. Dahil ang dami ng software na ginamit, pati yung boss ko. Tinawagan ko dahil gusto kong humingi ng sa kanya. Sabi niya, wala na tayong magagawa dyan. Sabi niya, titingin natin kung may magagawa tayo. Sabi niya, pero nung nag-grant siya ng hindi rin niya ma-recover mga kapatid. Pero mayroong ibinigay ang Diyos na isang pamamaraan upang ma-recover ko lahat yung mga data na isa lang yung nawala. Kaya napapasalamat ako sa Diyos. Isang malaking aral sa akin yun dahil naalala ko rin yung patuto ni Buddy Hilbert na
sa loob ng how many years siya ginagamit yung software na yon, doon sa araw na yun, nahihirapan siyang may gawin. Ganon din sa atin mga kapatid. Hindi nakukuha nga sa years of experience. Praise God. Dahil yung bago, hihiyain yung mga matatagal. Praise God. Kaya maraming salamat sa Diyos mga kapatid, magsilbi nawang mga aral sa atin yung mga bagay nito. At lahat ay may balik natin ang papuri natin sa Diyos. Praise God.